Ganito na yung sitwasyon sa amin dito sa Benguet dahil sa super typhoon na si Leon. So, masungit yung panahon pero kailangan kong lumabas kasi nga appointment ko ngayon sa dentist. Kaya no choice, lalabas ako ngayon. Kaya ingat po sa ating lahat. Sabi, mapapansin niyo talaga itong well-defined eye ng super typhoon na si Leon. So, mapapansin niyo talaga kapag imamax ko yung mata ng bagyo. And yung parang circulation niya is tinatamaan na talaga ang buong Luzon, and then Upper Visayas, Western Visayas, Bicol region, and then even na rin sa Mindanao. So, ang laki ng bagyong ito and talaga naman nakakatakot yung laki niya. Kasi super lawak, super ducks talaga itong super typhoon na ito. Kaya mag-ingat po tayong lahat. Wala na talaga akong choice kundi lumabas talaga at pupunta sa city, sa Baguio City from dito sa bahay namin. So, lalabas tayo ngayon and chinempohan ko na hindi malakas yung buhos ng ulan para naman hindi ako masyadong mabasa at hindi masira yung payong ko. So, ganito yung sitwasyon sa amin noong umaga nung paglabas ko ng bahay. Siyempre sa panahon ngayon, walang bagyo-bagyo, kailangan nating magsumikap. So ako naman, pinaayos ko tong pantalon ko kasi yung isang pantalon ko walang zipper at yung isa is mahaba kaya kailangan kong ipaputol. So kukunin ko to after 2 days. Ayan. So tignan nyo, open lahat yung mga shop dito kahit na bumabagyo. Kahit na maulan, susulungin ko ang bagyo. So naka-jeep na tayo ngayon and kitang-kita na masungit na talaga yung panahon, pabugso-bugso yung ulan. So nasa harap ako ng jeep papuntang Baguio. Nakarating na rin tayo sa Magsaysay Avenue, Baguio City. Medyo nagpa-fog na siya, pero nagpa-fog naman talaga. Tapos medyo umaambon ngayon. So buti na lang hindi siya masyadong malakas. Kaya medyo bilisan natin yung paglakad kasi nga ayokong mabasa. So babaybayin natin ang buong Magsaysay papunta sa General Luna Road. Nakakatakot yung itsura ng bagyo, no? So according sa Pag-asa, ganito yung itsura niya sa satellite. So ito naman yung forecast track ng bagyo. So west-northwest yung direction niya and kasalukuyang signal number 1 dito sa amin sa Benguet. Anyway, ito naman yung sitwasyon ng traffic dito sa Baguio City, lalo na sa Magsaysay Avenue, here in Center Mall area and dito naman sa papunta sa Bonifacio Road. So medyo foggy siya and syempre naman, mag-e-emote tayo ng konti. Sa wakas at nakarating na tayo dito sa General Luna Road, Baguio City and medyo umaabon pa lang siya kaya hindi ko na ginamit yung payong ko. So pupunta na tayo sa dental clinic. Kaya pina-adjust ko yung braces ko and ang pinili kong color sa rubber ko is black. So ayan guys, hindi siya masyadong halata kasi medyo malaki yung brace pero ayan o, lalo na sa baba and okay na. Bago pa lumapit yung super bagyo dito sa amin, i-feel ko muna yung ambience dito sa Session Road. Nagpa-fog and hindi masyadong maraming tao. So, it is nice na maglakad and i-feel mo yung fresh air, yung cold air ng Baguio City. So, papunta na tayo ngayon sa SM kasi marami akong bibilhin. So, nakarating na tayo dito sa SM and yes, bukas ang SM City Baguio kahit na may bagyo. Kasi nga, business as usual, walang bagyo-bagyo pagdating sa business. So, upon entering dito sa may bandang supermarket, bubungad talaga sa'yo yung Christmas decoration. At syempre, pinuntahan ko yung pinakamagandang part ng decoration dito sa SM and dito nga sa sentro, the center atrium where you can see etong mga naglalakihang Christmas tree, Santa Claus sa may malapit sa elevator. So makikita nyo, wow, ang ganda talaga. Christmas na Christmas. Since medyo hindi ko na talaga maiporocos itong hair ko, naisipan ko pumunta muna dito sa barber shop. Kaya, ayan, magbabagong anyo na naman tayo. So, after ako ginupitan, nagpa 30 minutes massage ako kasi kailangan ko rin talaga magpa-relax. And, tadaan! So, how do I look? At least, medyo decente ulit. Anyway, mapapansin nyo dito sa may topmost floor ng SM City Baguio na medyo nagpa-fog. So, mapapansin nyo talaga yung clouds na ayan, bumibisita sa loob ng SM Mall mismo. So, hindi na talaga kailangan pan mag-aircon kasi, ayan hindi masyadong pansin sa camera pero medyo makapal na yung lagay na ganyan. And, syempre, malamig siya.
Hindi ako nakatiis at lumabas mismo ako sa may bandang Sky Garden. Kasi napansin ko may mga gustong mang-trip na i-feel daw nila kung ano yung klaseng bagyo dito sa Baguio. So ako naman, nakiusyoso. So dito sa bandang to, walang tao. And mapapansin nyo talaga na umuulan at malakas yung hangin. So tinake advantage ko ito. Ayan no, nagpa-fog at bumabagyo talaga. So kailangan talagang mag-jacket ka kung gusto mo punta dito. Ito naman yung the other side of veranda sa SM City Baguio, overlooking Pakdal, tapos Mines View Park. So ito, and hindi siya masyadong mahangin. Since puno ang SM City Food Court, naisipan ko pumunta dito sa KFC and gusto kong itry itong Spicy Barbecue Fest. So, tikman natin kung masarap ba or hindi, pati yung sauce and syempre itong brownies. So, eto na nga dumating yung food and magti-taste test tayo. Siyempre, ang uunahin natin dito ay yung mushroom soup. Pampa-appetizer and pampainit ng tiyan. And then, ang susunod siyempre itong main menu. Itong barbecue chicken na may sweet sauce, barbecue sauce. So, for me, medyo matamis ng konti yung barbecue kaya wag yung masyadong damihan. So yun lang yung aking parang napansin sa pagdating sa lasa dito. Pero overall, I'm going to give siguro 8 out of 10. Yun yung rating ko. Pero at least masarap siya, nabusog ako and nag-enjoy ako dito. Kasi wala yung mga nanlilimos na kunwari estudyante tapos bebentahan ka ng kung ano-anong product. Medyo tumigil yung ulan, buti na lang para at least hindi ko gagamitin yung payong ko. And ang next na gagawin ko ngayon ay bibili ng ballpen kasi may klase ako syempre and then mag-grocery. Lagi ko kasing nililinisan yung CR namin so kailangan talaga hindi dapat maubusan ng detergent, yung mga dapat kailangan talaga sa CR para malinis. So yun yung pinuntirya ko dito sa grocery and yung pang brush, tapos pati din yung sauce ng yung parang bean paste soup. And then syempre kinuha ko rin yung wasabi sauce. So yun lang talaga yung pakay ko dito. After lahat ng mga lakad ko ngayon dito sa Baguio, it's about time na umuwi na kasi wala na akong gagawin dito at ayokong magtambay. So, sayang lang ang pera kaya kailangan kong umuwi para hindi na ako gagastos pa. Buti na lang mabait yung, natsambahan ko na mabait yung driver and hindi traffic papunta sa amin sa Trinidad kasi nga bumabagyo. So, umuo siya, no choice, and nakalibrate din yung kanilang metro. Kaya medyo mas tumaas yung fare rate ng taxi ngayon as compared before. Alam nyo ba na inaantay ko na magrereklamo itong driver kasi mukha niya is hindi siya taga dito. Ilocano siya pero hindi siya taga Benguet. So usually yun yung mga medyo mareklamo. Pero anyway, hindi naman siya nagreklamo at mukhang mabait naman. And eto nga pala yung Stubosa, yung lagi niyong pinupuntahan ng mga turista. And syempre yung paintings niya hindi makita kasi nagpa-fog. Ay, sa wakas, after 30 minutes from SM, nakarating na rin ako dito sa bahay, no? Kaya, it's about time na mag-rest ng konti and then after which, mag-aasikasuhin ko na yung lessons ko. Pero i-check muna natin itong weather dito sa amin. Hindi siya katulad kanina na medyo maulan. Ngayon medyo tumahimik siya ng konti. So parang nag-siesta itong bagyo, no? Pero kung makikita mo, malakas yung simoy ng hangin. Malakas yung hangin. Kasi nga, papalapit pa lang yung bagyo. And finally, yan, aasikasuhin ko muna yung lesson ko kasi syempre, not all the time nakaharap tayo sa camera at nagvo-vlog. And ngayon, nagle-lesson din naman ako. So, thank you guys for watching. Kung gusto niyo pa ng ganitong vlog, comment down below. And syempre, mag-iistorya pa ako about sa ghost stories kasi Halloween ngayon. Okay, so follow me na lang and always Godspeed.